ay nakita at napatunayan kung ano ang katotohanan. Patas ang pagtimbang ng Quadcom sa lahat ng humarap at inihain na mga ebidensya. Isa lamang ang naging pamantayan ng Quadcom, ang tunay na kapakanan ng bayan. Maaring ito na nga ang huling pagdinig ng Quadcom sa panahong ito. Subalit ang paghahanap ng katarungan ay magpapatuloy. Kung hindi man nabigyan ng pansin ang iba pang mga bagay-bagay dahil sa kakulangan ng panahon, huwag po kayong mawalan ng tiwala at pag-asa. Hindi po manhid o natutulog ang inyong mga kinatawan sa kongresong ito. Kaya sa mga natutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. Muli, isang magandang araw at maraming salamat sa lahat po ng nagtiwala. The next to deliver his closing remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. Magandang gabi po sa ating lahat. Habang ako po ay narito sa huling pagdinig ng Quadcom tungkol sa operasyon ng POGO sa ating bansa, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at ng panghinayang. Hindi man po tayo pinalad noong nakaraang eleksyon, maraming nagsasabi na matindi ang naging demolition job. Hindi lang laban sa akin, kundi sa ilan sa mga kasamahan kung matagal nang nagsusulong ng mga isyong mahalaga para sa bayan. Sabi ng iba, ito daw ang pagsama ko sa Quadcom, ang dahilan kung bakit hindi ako nanalo. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Of course, there were several other factors. Pero ang sigurado po ako, hindi ko pinagsisisihan na ipaglaban ko ang ating bansa. Pinaglaban ko ito dahil naniniwala akong nakakasira, hindi nakakatulong ang patuloy na presensya ng mga POGO sa ating bansa. Tinanggap natin sila noon, siguro dahil umaasa tayong may mabuting maidudulot ito, na baka kahit papaano ay mapabuti ang ating kabuhayan. Pero nangyari, inabuso tayo. Ginamit ang ating kabaitan, ginamit ang ating batas, at higit sa lahat, ipinasok dito sa ating bayan ang katiwalian, ang karahasan, at ang kasamaan. Opo, hanggang June 30 na lang po ako na congressman. Kasaysayan na lamang po ang huhusga sa akin. Ngunit gaya na sinabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kaya't kahit alam kong hindi madali, kahit alam kong may kapalit ang lahat ng ito, hindi ko kayang manahimik. Ako po ay isang ama. At bilang isang tatay, hindi ko hahayaan ang mga anak natin, ang kabataan, ang siyang magdusa dahil sa ating kawalan ng paninindigan. Ngunit habang sinusubukan nating hanapin ang katotohanan sa mga pagdinig na ito, paulit-ulit nating narinig ang mga salitang, hindi ko po maalala, Your Honor. Hindi pwede na basta ganun na lang. Hindi natin pwedeng hayaan na ang hindi nila maalala ay gawing pamamaraan upang iligaw tayo sa katotohanan. Oo, maraming ang natawa. Naging memes pa nga ang mga ito. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin ng malalim, nakakalungkot at nakakagalit. Dahil para bang binabastos ang ating bayan, ang ating intelihensya, ang ating mga batas. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi simpleng kalimot. Ang pinag-uusapan po natin ay money laundering, human trafficking, obstruction of justice. Hindi biro ito. Hindi ito dapat baliwalain. Noong isang araw, natapos na rin ang pagdinig ng TRICOM tungkol naman sa mga fake news at intentional na disinformation. Mga baluktot na impormasyon na sadyang ginagamit para impluwensyahan ang ating iniisip at nararamdaman. Napakasaklap isipin na maging ang katotohanan ay nababaluktot na rin.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, ako po ay nananatiling may pag-asa. Dahil sa ating kasaysayan, ilang beses na nating pinatunayan sa buong mundo na totoo, buo at dalisay ang pagmamahal ng Pilipino sa kanyang bayan. Marahil hindi pa ito ang panahon. Marahil ay kulang pa. Pero araw-araw pinagdadasal ko sa Ama na lumikha ng langit at lupa na pukawin niya ang puso at isipan ng ating mga kababayan upang ipaglaban nila ang kanilang dangal, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kalayaan. Hindi ito pagtatapos, kundi isang paalala na kahit masakit, kahit mahirap, ang tama ay tama at kailangang ipaglaban. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you. Thank you very much, Congressman Fernandez. The next to deliver his closing remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Victory belongs to the most tenacious. Sa wikang Tagalog, ang tagumpay ay nabibilang doon sa mga matyaga at ang mga nagpapatuloy. Magpapatuloy po itong Quadcom na ito. Maaari ngayong hapong ito ay tatapusin namin sa 19th Congress. Subalit meron magpapatuloy sa 20th Congress. Ito pong aking binanggit sa inyo that victory belongs to the most tenacious ay binanggit po ito at sinabi ni Roland Garros, the daring French fighter pilot whose name now graces one of the greatest tennis tournaments in the world, the recently concluded French Open. Our own marathon, 15 hearings long. Marathon na nagsimula ng alas 9 ng umaga at natapos ng alas 12 ng hating gabi. Ngayon po ang pinakamaaga na natapos po ang hearing na ito. 15 hearings. Marathon hearings. Today comes to a conclusion as well. Please let me begin by again thanking my colleagues and co-chairs in the Quad Committee. It is the tenacity of the Quadcom, our refusal to turn a blind eye to injustice, our steadfast commitment to the truth that brought us here. We were not deterred by threats. We were not discouraged by lies. Kahit na po libu-libong mga bashing ang tinanggap namin. Kahit na mayroong mga trolls na bayaran ang siyang nagmura sa amin. We were never discouraged by those lies. And we did not grow weary even when the path to justice was steep. Even when the path was blocked by those who wished to evade the clutches of the law. Let the 15 hearings of the Quadcom remind one and all, in challenging missions such as ours, we need to be tenacious. We need to be tenacious because the forces we face are relentless, remorseless, and ruthless. We are up against syndicates of silence, cabals of corruption, and a culture of compromise that have allowed evil to thrive. If we are not tenacious, we lose ground. If we stop fighting, impunity wins. Malinaw na malinaw po, justice cannot be claimed